Good morning! Welcome to my channel. It's Andy Rabino TV Tech. Meron tayong gagawin isang power supply ng laptop na Acer. Una natin gagawin ay plug in natin, tapos stick natin yung kanyang supply. Ito putol na pero wala pa rin supply dito. Ayan, so wala, naka-plug in na. Tapos ang next natin gagawin, dahil walang supply na lumabas, lagay natin sa extend key, check natin yung wire. Ayan o, wala. So wala, yung wire, wala ang connection dun sa loob. So alarms na, hindi dito yung sira, dito sa pinutol, dito sa ano, putulin na natin kasi putol naman yan dito sa mga puno. Ayan o, tapos ito, tingnan nyo lang mabuti, walang katang video ito, putol. Ayan, so nandito yung putol, hindi tayo bubukas kasi walang screw ito, screwless, kaya matinding bakbaka niya kung bubuksan natin sa loob, pero mas matibay kung doon sa loob. Ang problema na ito, wala akong electrical tape ngayon. Okay, pinutol ko yung kanyang wire. Titingnan natin dito kung makuha natin dito sa labas na hindi na tayo magbubukas doon sa loob. Gagawin natin kasi kung doon ako sa loob magbubukas or maghihinang, ay puputulin natin ito or bibiyakin. Yan, so dito tayo sa labas muna, susubok. Titingnan natin kung makuha natin ito dito sa labas na hindi na natin sisirain or bubuksan ang takip. Kung doon sa loob yung tayo maghinang, doon tayo maglagay ng tawag natin na doon natin ihihinang ito, ang wire, bubuksan natin ito, tapos ipapasok ito sa loob at doon tayo maghihinang, matibay siya. Pero sana makikita ninyo kung paano ko ito buksan. Meron naman akong mga power supply dyan ng laptop na ipinakita ko sa aking video kung paano buksan. Hanapin nyo lang dyan yung power supply ng laptop. Ang aking ginawa, ipinakita ko doon sa aking video kung paano ko bubuksan ito na walang damage, walang sira. At pag binalik, pag inasimbol uli, wala kang makikita na sira, maliban dito sa halatang ipinasok ito dito sa loob. Pero walang damage yung kanyang casing. Dito sa video natin ngayon, dito tayo sa labas magdudugtong at ipapakita natin na okay ito, kahit dito lang, basta igihan lang nung pagbalot. Ngayon pinutol na nila nung unang gumawa or may-ari yata, pinutol na para kala nila dito yung nawawala-wala. So titingnan natin ngayon gamit ang ating tester, titingnan natin yung ating circuit. Ayan o, kung ito ba ay goods dito, kung tatawid dito. Ayan, ayan o, so hindi masiro. Ayan, na zero din. Yan, dito, ayan siya. So okay yung wire. Tapos yung sa positive, tingnan natin kung tatawid dito. So ayan o, wala. Diba? Walang positive, putol din. Kaya tingnan natin yung wire kung ito. Yan, okay, papasok natin sa loob. Titingnan natin ito. Tapos ito positive, ayan o, wala. So yung positive ay putol din. Tapos yung ito, wala kaninang lumabas na supply. At nakita naman natin na itong pinutol natin na ito may putol. Ayan siya o. Yan, okay. So dito tayo sa plug-in natin, tapos mag-DC check tayo dito sa binalatan natin kung merong lalabas na supply. Saksak natin. Yan, tapos check natin. Yan o, meron ng 19 volts. Ibig sabihin, goods yung sa loob, hindi na natin gagalawin yung sa loob. At ang isa pang paraan na pag-check, kasi meron niyang supply dito, at i-discharge ko muna para makita yung, para mawala yung mawala yung naka-stack sa ating kapasitor. Ayan, okay, so wala nang naka-stack, na-discharge na. Pwede natin basahin gamit ang extend key kung merong connection sa loob. Ayan o, makikita yan dyan. Kanina wala tayong nakitang gumalaw.
Ngayon, kahit sa 1K, ayan o. Meron tayong makikita ang gumalaw dyan. Dito, ayan o. Okay. Ayan, positive. Ito sa X1, ayan o, positive. Tapos, pag binaliktad, wala. Ayan, pumitik lang, tama. So, hindi short dahil merong laman. Ngayon, ito na yung ayusin natin. Tingnan natin itong negative, di ba? Tumawid. Tapos, yung positive, tingnan natin dito sa loob. Ayan o. So, wala. Ngayon, dito tayo. Positive, positive. Ayan o. Positive. Okay. Negative. Ngayon, ibig sabihin, dalawa ang putol. May putol doon sa loob ng dito sa puno. At may putol din dito sa dulo. Dito may putol din. So, dalawa yung hahanapin natin. Ang gagawin lang natin dyan ay ito. Hahatakin natin dahil positive yung nawala. Ito, hahatakin lang o hihilahin yung ito, hihilahin natin itong kulay puti kung mapuputol siya. Ayan o. O, diba? O, naputol siya. So, yung putol ay nandito. Ayan o. Ayan siya o. So, nandito. Banda. Lagyan natin ng tanda. Ito. Ayan. So, yan yung putol. Ngayon, titingnan na natin or idugtong muna natin ito pansamantala o wag na muna kasi may nintay tayo. At ito, iwan ko kung saan ito kasi push muna natin kasi itong lock kung halaga pa ito o hindi na, tatanggalin ko na lang yan. Ito na balatan natin para makita yung laman na naputol. Ito, yan o, may natirang puti. Kung mapapansin nyo, ito may natirang puti. Yan siya o. Yan. So, tingnan natin. Ito, binalatan ko na. Tapos i-check natin sa tester kung may connection sa loob. Kung wala, bibiyakin natin ito para doon tayo makapaghinang. Tingnan natin. Yan o. So, meron na. Okay, so tama, may putol doon. Ihinang na natin para matapos na. Okay. Lagyan lang natin ng maiksi para hindi masyadong mahaba yung ating wire. Naubusan tayo ng shrinkable tube. So, mamanualin natin ngayon gamit ang electrical tape. Gamitan na natin ang electrical tape para mabalot natin ng maigi yung ating pinagdugtungan. Kita ba yung ating ginagawa? Hindi. Ayun o. Gumamit ako ngayon ng soldering gun at gagamit tayo ng ating helping hand para magaan ang buhay, magaan ang paggawa. Okay. Dugtong natin dito. Tapos ito. Okay. Tapos balutin natin ng electrical tape. Wala tayong shrinkable. Balutin na natin ng makapal. Kapalan natin kasi para matibay ang kung sa amin mabakod. Yan, matibay. Tapos ito sa labas na to, okay lang kasi ground ito. Okay lang na sa labas, babalutin din natin yan. So, lagyan natin uli ng clip para may tagahawak. Ito yung mga technician gumagawa ng mga paraan. Kahit walang tagahawak ay magawa pa rin. So medyo matagal pag soldering gun ang gagamitin natin. So sakit natin yung ating soldering iron. Papainitin muna natin. Okay, tuloy natin. Naglipat tayo sa soldering iron kasi nabagalan ako.
sa soldering iron, sa soldering gun. Dito tayo sa soldering iron. Yan. So matibay yan ang gawa natin. Gawang Rudo Electronics yan, ha, hindi gawang Pinoy. Tapos mag-ingat tayo sa pagbili ng ano, ng electrical tape. Gaya nito, Armac siya, pero manipis, hindi siya 1 inch or hindi siya 3/4 or 1 inch. Manipis lang kasi mayroong piki din ito. Ayan o, napuputol siya, so hindi ito tunay para sa akin kasi pag hinatak ko napuputol. Iba yung Armac na rig, pag hinatak mo kahit na manipis na at kulay gray na siya, pero ano pa rin, tibay pa rin. Ngayon, para hindi mabaklas ito, lagyan natin ng wala akong kulay itim na ano, na wala akong kulay itim na cable tie. Ang cable tie para hindi ano, hindi tawag doon, hindi mabaklas, hindi makalas. Tapos ito, yan, tingnan muna natin bago natin idugtong pala para makita nyo na okay yung ating paggawa. Ito ground, tapos makita, you know, ground, tapos ito positive, you know. So buo na, nabuo na natin yung wire. Ang sunod natin ibuuin dito, yan. Tapos sa pagdugtong kailangan pa rin yung ano, yung maiksi lang yung ilagay natin na yung balatan natin para may kapitan yung ating soldering lead, yan o. Tapos ito, yan, sana makita nyo ang ating ginagawa para yan, okay. Sinisigurado natin na matibay kasi nga ito ay ginagalaw-galaw. So kailangan natin gawin na matibay yung, tanggalin muna natin o hindi na, balutin lang, kapalan lang para tumibay siya. Yan, tapos ipantayin natin kasi may payat yung iba mataba. So pinantay ko lang, tapos lagyan natin ulit ng bagong soldering lead at yan, tapos idugtong na natin, ano, diba? Tapos balutin natin ulit, diba? Ikot natin ng kunti para makita yung ginagawa natin, ano. Huwag natin sabihin, hindi ko pwedeng sabihin na mas matibay itong ginawa ko kaysa factory. Ang sa factory nga ay nasira yung gawa ko pa kaya. So sasabihin ko sa may-ari, ang may-ari nandito naman, nanonood sa ating ginagawa, yung gawa natin ay dugtong lang, pero sinusubukan natin na mas matibay sang ano, mas matibay kaysa sa factory. Pero hindi pa rin garantiya yon na hindi masisira kasi nga nasira nga yung sa factory. So lagyan natin ulit dito ng cable tie. Wala tayong kulay itim, so kulay itim na cable tie, kulay puti lang. Importante dito yung mapagana natin ang unit. Yan o, kita nyo, yan siya. So yan yung outlet, at lagay natin sa 50 volts yung ating tester. Yan o, lagay natin sa 50 volts. Tapos iabang natin dito sa dulo, yan, positive. Tapos yung negative dito, kita ba? Kita, sasak natin, ayun o,
Ayan. So meron na tayong 19 volts at goods na. Okay. So subukan na natin dito sa laptop. Ito po yung laptop. Ayusin natin yung camera para makita nyo. Ayan. Tapos lagay natin dito. Ano? Tapos makikita natin. May ilaw Saan yung ilaw? Ito. Ito na. May ilaw na. Ito pala. Ito. Ayan o. Ayan. So goods na. At galaw-galawin natin para makita natin kung nawawala-wala itong ilaw. Hindi lang makita kasi madilim, pero ako na lang magsasabi kung nawala, kung may putol pa. Yan, wala na. So goods na. At dito na lang magtatapos yung ating video. Maraming salamat sa inyo lahat sa inyong pagsubaybay, panonood at pinatapos yung aking video. Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Click the notification bell, piliin ang all para maging updated kayo sa aking mga i-upload pang mga video. Maraming salamat. Again, this is Andy Rabino TV Tech. Nagsasabing God bless and more power. Mabuhay. Bye-bye.